Viral ngayon sa iba't ibang social media platforms ang video ng huling habilin ng babaeng biktima ng Victory Liner shooting incident sa Caranglan, Nueva Ecija nito lamang November 15. Ginawa raw ng babaeng biktima na kinilalang si Ginang Gloria Mendoza Atilano ang nasabing video sa kainitan ng alitan sa pagitan nila ng kanyang nag-iisang anak na si Charlito Mendoza Atilano o alias Tisoy noon pang Marso 2023. Matatanda ang una ng isinalaysay ng kapatid ng babaeng biktima sa Caranglan Police noong November 16 ang ginawang pagnanakaw ng kanyang anak. Kabilang umano sa mga tinangay ng anak ay mga alahas ng biktima na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 3 million pesos. Mga titulo ng lupa na pag-aari nito at ang kanyang pick-up truck na naging dahilan para sampahan ng kasong robbery at carnapping ng babaeng biktima ang kanyang anak. Ngunit mayroon pa pala mas malala umano na ginawa ang anak nito kung saan tinutukan niya ng baril ang sarili niyang ina. Samantala sa nasabing video, ipinaalam ng babaeng biktima na walang karapatan ang kanyang anak na manatili sa kanyang bahay o kunin ang mga ani ng kanilang farm. Maliban dito, iniaalis na rin daw niya ang karapatan ng kanyang anak sa lahat ng kanyang ari-arian dahil anya ay hinatian na raw niya ito. Iginiit din ng babaeng biktima. Ginawa niya ang lahat para maiayos ang buhay ang kanyang anak, ngunit sa huli, ninakawan at pinagbantaan pa raw siya nito. Narito ang kabuuan ng kanyang huling habilin. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ang aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Tatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Maririnig sa video na puno ng hinanakit ang babaeng biktima sa kanyang nag-iisang anak. Samantala, sa interview naman ng News 5 reporter na si Mon Gualvez sa anak ng biktima, mariin nitong itinanggi na siya ang nag-utos na ipatumba ang kanyang ina. Depensa pa nito, hindi niya magagawa ang binibintang sa kanya lalo pat ina niya at nag-iisang anak ng babaeng biktima. Iginiit din niyang hindi porket may alitan sila ng kanyang ina ay siya na agad ang nag-utos sa krimen. Pahayag ng anak, sino po ba ang mag-iisip? Mag-isa akong anak. Nanay ko yan. Utos ko bang ipatumba yan? Patuloy niya, pangit na isisi nila sa akin ang lahat porket nagkakaso kami ng nanay ko. Ako na agad pag may nangyari sa kanya. Pansamantala namang nakalaya ang anak at kanyang kinakasama matapos silang makapagpiyansa ng nasa 720,000 pesos.